Okay mga kamatis, mga kaibigan, Zian Gasa, the gift that keeps on giving. Okay, so sabi ko sa inyo, di ba maliliit lang yung social media circles, pero of course kapag hindi ka nag-iingat, baka makasuhan ka. Okay, mukhang hindi kasi friends si Zian Gasa at saka etong Bini na to. Okay, so kasi may lumabas na post galing kay Attorney Joji na Gwyneth Apali, tas eto mga members ng Bini will be filing a complaint. In my opinion, I think si Zian Gasa yung sasampulan nila dito. Kasi si Zian Gasa has been spreading rumors, and these rumors are, in my opinion, number one is defamatory in nature and malicious in nature. Kasi wala namang wala namang good motives yon other than paninirang, wala lang kasi engagement tsaka paninirang puri, di ba? Kasi of course kapag may controversial kang sinabi sa tao, malakas ang engagement mo, di ba? As I've said, si Zian Gasa is an engagement multiplier. Sometimes it's okay, sometimes it's not, di ba? Yung kay Bea Bores, malamang sa malamang, since nakita nyo naman na hindi naman pumalag si Bea doon sa sinabi ni Zian Gasa, kasi if she does, pwede naman siya mag-file doon at any time. Ibig sabihin, okay lang sa kanya yon, di ba? But eto kasi hindi. Kasi just a few days after posting, nag-file na agad ang Bini, okay? Actually, they have 1 year to file this kung gusto nila, kasi 1 year kasi ang prescriptive period ng cyber libel, or doon siya ma-expired pag hindi mo final, pag alam mo ng may libelous complaint. Now, what is the context of this? Why I think it's Zian Gasa? Okay, so kasi may mga posts si Zian Gasa na ganito. Gen Z, okay lang na as long as gumagamit kayo palagi ng upang hindi makabuo, lalong-lalo na doon sa isang member ng Bini na sobrang yun na. Okay, so these are very besmirching to the reputation of the Bini members. Kasi bakit? Yes, meron silang maling ginagawa, pero they are quick to rectify it. Halimbawa, yung issue doon sa, alam nyo na yung issue nun, di ba? Yung alam nyo na yun, panoorin nyo na lang dito sa akin. Pero nagsorry agad sila, 'di ba? Yung tatlong Bini members na yun, I believe si Sheena and some other Bini members, 'di ba? So they are quick to rectify kung mali sila. But this kasi is super out of line na to. Wala siyang ibang proof dito kung hindi rumors, 'di ba? Rumors and hearsays are not proof. Hindi yan ebidensya, 'di ba? So kailangan niya ng mas hard proof, katulad nung kay Bea Bores, kasi it was proven true. Paano kung mali pala siya? Di nasira na yung reputation ng mga babae. Tandaan nyo, lahat yan ay Bini members, and each of them of course mag-i-speculate ang tao, and lahat yan maaapektuhan yung reputation nila. So that's why ang complainant is lahat sila. Okay, oh no. Ngayon, ang hindi ko na lang alam kung if ang piskalya will consider them as one, kasi I did my research, hindi kasi sila considered as a juridical body. Kunyari, hindi sila parang university, hindi sila parang isang kumpanya, hindi kung magfa-file sila isa-isa, kada isang Bini member, 1 count kada post. O di kung dalawa yung pinost ni Zian Gasa, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 counts times 2, 16 counts. Oh! Hindi, okay lang yun, girls. Ako nga, 12 counts pa nung dati. Anyway, balikan natin si Zian Gasa. Okay, so eto. Ano ba yung rito? Ano ba yung implications nito? So, alamin muna natin yung elements ng cyber libel or lang libel. Kasi paulit-ulit tayo dito, okay? Yung pangalan, kailangan kilala. Of course, when you mention Bini, yung 8 babae agad na very famous dito sa Pilipinas ang maiisip mo. So, okay na tayo dyan. Was there a publication? Of course, ayan o. Naka-post nga eh. And what is the defamatory statement? Okay? Yung palaiyot. Ano ba ibig sabihin ng palaiyot? Now, my lawyers are taught me na tinuruan nila ako na kapag na kailangan para ma-determine mo ang isang defamatory statement, kung ano yung nabasa mo, yun yung intindi mo dapat. Kumbaga, I forgot if what rule do you call that, basta kung nabasa mo siya tapos nagets mo yung meaning, yun na yun. Regardless of context, regardless of kahit ano. So,
as influencers, you have to understand this. Kailangan maging maingat ka. Kung meron kang sasabihin na ganito, you have to be as vague as possible. Ito kasi direkta eh. 'Di ba? Sino yung mahilig gumanon? Eh di BINI members, 'di ba? So, yung common sense rule na yun, I forgot what it's called or what jurisprudence is that, is directly implying na sila ay mga babaeng, alam nyo na, hindi kaaya-aya. Sabi nga ng isang malupit dyan. O, diba? So, that is why I believe that this is one count of defamatory statement coming from Zian Gasa. Now, ano ba yung purpose kung bakit niya ito pinost, di ba? Is there any good motives dito? What was the idea? But yeah, of course, hanggang dito, although it is very crass in nature or very hindi siya okay di ba? Pero dito may pinangalanan siya eh. Ito na yung hindi okay. Dito sa part na to, ayos lang. I mean, it's Zian Gasa. Pero dito, hindi okay ito kasi may pinangalanan siya at may pinagbintangan siya na may promiscuous action. Yun pala yung salita doon. Kasi etong word na to, it implies promiscuity kahit kanino sumasama, di ba? Ayoko sa babaeng pakawala. Yun, di ba? So, of course, masisira yung reputation ng BINI being, galing nga sila sa salitang bini-bini, di ba? So, and pag meron silang issue, talagang inaayos agad nila. Kung lalong-lalo na if walang legal remedy doon. Si OMG, sino sa kanila, Zian, please respect her privacy. Clue, may na, okay, kita mo, di ba? Ang bastos na nito, di ba? There is no good motives here other than the fact na gusto niya lang siguro mag-trending kasi magte-trending siya. At hindi lang yun, mga lods. Patingnan natin etong post na to na most recently lang ito. Titingnan nyo. Meron siyang post dito, ito. Ito sabi niya, sobrang sikip kabaliktaran ng isang member ng BINI, di ba? So whoever that member is, basahin pa natin yung ibang sinabi niya. I think this is another count kasi these are two separate posts, 1 and 2, di ba? Kaso, tingnan mo. Pati tomorrow live na damay sa kalandian. Pahinga muna ako, Mars, good night. Ito, mahilig pala ginawang hobby, huwag naman sumunod sa yapak nung Bea, sayang ang career, di ba? So, these are all, in my opinion, very damaging to the reputation of girls na ang kanilang target market are young women, di ba? Kasi usually mga bata nakikinig dyan eh. Tapos, pagka naniwala kayo kay Zian, parang nino-normalize nyo na yung pagiging promiscuous, which is actually not true kasi, or at least wala siyang ebidensya to prove that, or wala siyang good motives to say that in public, apart from the fact na gusto niyang, na in my opinion, gusto niyang manira ng tao. Or kasi syempre, issue yan eh. Alam nyo naman dito sa internet, mas may issue, mas paniniwalaan. Hindi ko maintindihan talaga eh. Well, alam mo, Zian Gasa, meron ka naman mga friends na famous. Bakit hindi ka na lang mag-focus doon? Hindi mo naman pala kaibigan yung mga BINI na yan eh. So, bakit kailangan mo silang siraan ng ganyan? I believe that dapat nang managot si Zian Gasa. Kasi okay lang naman kung mga tropa niya yung chinichismis niya eh. Di ba? Yung kay Bea, sabi niya lang, buntis si Bea. Oy, buntis nga si Bea. After 2 months, nalaman natin. But this, I believe, is very wrong. Kasi promiscuity na yung tina-target niya dito, di ba? Ayan o. So, wala namang sinabi na, na buntis yung isang member ng BINI. Sinabi lang dito is promiscuous or yung etong word na yon, di ba? Mali yun. Zian Gasa. Yung babaeng para sa lahat ang tawag nila dyan. Anyway, mga kabads, mga kaibigan. Sundan natin itong story na to. Yun lang po muna yung sa akin for today. Gaya mga lods.